Yo! What's up guys? So today's video guys, gagawa tayo ng silo tutorial season 2. Yan, season 2 na tayo. So madami kasi akong nababasa sa comment section na na kung paano daw gumawa ng silo trap, wild trap. So yun, isipan ko ngayon na gagawa. Mag-tutorial tayo. So ayan, huwag na natin tong patagalin guys, simulan na natin. So ayan guys, na-set up ko na yung yung mga silo. Ayan, sasabihin ko na lang. All goods na. Kanina pa ako nagse-set up dito. So ito guys, yung yung pabakkuko. Ito yung yung parang paglagyan ng trigger nya. Ito. Tapos ito yung padatar nya. Ito yung guys, ito yung pamakling or trigger lang, ang trigger nya. So ito naman yung tali nya guys, yung silo. So ngayon ilalatag natin. So kalimitan kasi guys, ito yung ginagamit ko sa pagsisilo, itong ganitong style. Karamihan sa mga silo ko guys ganito. Ilalagay lang natin yung sahig or padatar. Yan. Then ipapaibabaw natin tong silo o tong lubid, tali. Lagay natin dito sa ibabaw niya. Yan. Kasi maayos. Yan guys. Yan siya. Dapat dito sa ibabaw yung tong tali niya. Para pag naapakan ng ng kahit anong dadaan dito, mahuli siya. Oh. Huli siya guys. Ito naman ang guys, yung pabaor niya. Or di kaya yung tong stick. Tong stick niya. So ito naman yung pangalawang natin ngayon. Pangalawang silo na turo. Same pa rin siya guys. Meron din siyang parang trigger. Pero gumamit ako ng ng kahoy na parang Y siya, Y. Pero pinutol ko na dito. Gumagamit ako ng ganitong guys, ng estilo kapag medyo yung lupa matigas. Hindi natin naibabaon masyado yung ganun yung pabakkuko. Lalo na malambot pa yung pabakkuko na gagamitin natin, so hindi rin siya lulubog. So ito, gumamit ako ng ganito, kahoy, para maipukpok natin siya gamit ng mga bato or mga bagay na nasa paligid natin. Yan, so gumagamit ako ng ganitong estilo kapag pag matigas yung lupa. So ganun din siya guys. Ganun din yung paglalatag nito. Ganun din yung paglatag guys. Ang pinagkaiba lang nila talaga, ito, tong pabakkuko niya, kahoy. Ganun din pa rin. Lagyan pa rin natin ng padatar. Mas effective kasi tong mga tong mga may apat na sahig kasi yung nag-iisa ganun. Ganun din. Ilalagay din natin dito sa ibabaw tong tali or lubid. Yan. Yan. Pero dapat guys, may harang siya ha. Dapat yung yung dadaan dito, wala siyang pagpipili na wala siyang dadaanan na iba, kundi dito lang sa may silo trap. Dito lagyan mo dito ng harang ganyan. O tingnan niyo naman guys, nakaharang siya. May harang. So wala siyang pagpipilian na dadaanan kundi dito sa may silo trap. Ayan, punta naman tayo dito sa isa.
Ito na. Ito na yung gawa ng ano, tamad. Silo ng tamad to guys. Ito naman yung silo ng tamad. Joke lang. So ito yung panandalian na paggawa ng silo trap. So gumamit din ako ng kahoy, yung parang letter Y din siya guys, pero medyo ano, pinutulan ko siya dito ng konti, hindi ko na pinalubog sa ano, dito sa lupa. Pwede rin naman, pero mas prepare ko kasi tong ganito, hindi nakalubog sa lupa yung isa. Pero gamit lang tayo ng isang sahig niya guys, to isang stick lang yung gagamitin natin na sahig. So, ayun, ito lang, same pa rin, pinagkaiba lang guys, isang sahig lang. Yan, tapos ilagay natin dito, ata kita yan siya guys. Tapos itong lubid naman, siyempre lalagay din natin dito sa ibabaw nya. Ito yung ano, kalimitan kong ginagamit sa ano, sa pagtratrap ng labuyo. Yan. Ito yung ginagamit ko sa ano, kalimitang ginagamit ko sa pagtratrap ng labuyo guys. Kasi yung mga labuyo, magaling mga yan. Hindi sila basta ano, nasisiluhan. Yan. Ang purpose kasi nito guys, lalo na pag patay na tong stick nya. Ang akala nila patay lang na na stick, pero di nila alam na may silo pala. So ito yung kalimitan kong ginagamit sa mga sa mga silo trap para sa labuyo. Ganun din naman, ganito rin naman ganito, yung may sahig, padatar, yan. Tapos ito naman guys, ito ginagamit ko tong silo na to pag ang target kong huliin tikling, ganun, tikling. Pero lahat naman ng dumadaan dito guys, nahuhuli, bayawak, ganun. Ito, wala kang hindi ka masyadong magpapagod dito, stick lang siya, haharangan mo lang dito sa pagitan niya, dito na siya lulusot. Lulusot na dito yung tikling. Yan guys. Yan. Ito naman yung sunod guys. Ito. Ang tawag dito, paratinged or paleeg. So ginagamit din to sa mga sa mga tikling. Ito yung una kong natutunan noon nung nagsilo pa ako. Bata pa ako noon guys. Ito yung una kong natutunan. Itong silo na to, tikling. Silo ng tikling to guys. Pero pwede naman nitong lahat. Pwede sa lahat to guys. Ang mali lang kasi dito, ang mahirap lang kasi dito guys, pag yung leeg na ang na huli, patay siguro. Patay na yun. Mamamatay agad. Pwede rin to sa mga bayawak, ganoon, kasi yung mga bayawak yun, mahirap huliin minsan, kaya ito yung ginagamit. Yan. So ito lang muna yung ang gagawin ko ng tutorial ngayon. So ito yung mga effective na silo trap na ginagamit ko. Yan. Ito yung mga pinaka-effective na silo trap guys. Kung magkakapareho tayo ng style sa pagsisilo, comment down below kung magkakapareho tayo guys. Then comment nyo rin kung taga saan kayo. So yun lang naman guys. Marami pa tayong paraan sa pagsisilo, pero ito lang muna yung gagawin natin. Ituturo natin. 5 muna. 5 lang muna ngayon. So kung may magre-request pa ulit ng part 2, siguro dun tayo gagawa guys.
So, ayan. Salamat sa panonood. God bless po. Keep safe. Peace out.